Ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awarding for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Kasama inilunsad po ng Department of Health sa pangunguna ni Pangulong Benigno Aquino nung nakaraang Lunes. Unang araw po ng Setyembre ang pambansang kampanya ng pagbabakuna laban sa tigdas at polio. Bakit nga ba napakahalaga ng bakuna? Aalamin natin yan mamaya. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang tanghali mga kaibigan at katuwang sa kalusugan. Tutok lamang po kayo at napaka-informative ng ating episode today na magpapaliwanag kung bakit importante mga kasama ang bakuna upang makaiwas ang ating mga anak sa tigdas. Sadyang tinyempo po ng ating ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores ang topic sa kalulunsad lamang na nationwide campaign para sa mas marami sa atin ang makaunawa sa kahalagahan po ng bakuna. Magandang hapon po, Asik Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga listener. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tama ka, Rod, kasi itong buong buwan ng Setyembre Opo, ma'am. Ay itinalaga ng Department of Health para sa ligtas sa tigdas at polio mass immunization campaign. Kaya may kampanya ganito, Rod, ay para mabakunahan laban sa tigdas o yung tinatawag natin na measles. Ang 11 milyong bata ng edad ay 9 na buwan hanggang 5 taong gulang at mga tinatayang 13 milyong bata naman na hanggang 5 taong gulang ang bibigyan ng oral o pinapatak na bakuna kontra polio. Yan. Ngayon lang po ba ito, ma'am? Naku, hindi naman, Rod. Ito'y hindi first time no, po. No. Actually, follow-up na ito sa nationwide immunization campaign noong 2011 laban sa mga labis na nakakahawang sakit sa bansa. Pero noon pang 2004, ang pinaka naging epektibong kampanya ng DOH laban sa tigdas na, if I remember it, umabot ng 95% yung coverage niya. Opo. Ang laki-laki. So almost malami. Oo, almost all children. Oo. Pero noong 2011, tumaas ang insidente ng tigdas sa 68.8 bawat 1 milyong populasyon, kung saan yung vaccination coverage nun ay parang 84% lamang. So minabuti na magkaroon ng nationwide campaign this year. Bakit po, ma'am? Ito lang napansin ko. May kasama na ngayong polio. Di po ba polio-free na ang Pinas? Yan. Kaya natin inimbitahan si Asek, ang ating guest resource person para sagutin yung tanong mo ngayon, no? At para sagutin din ang tanong ng ating mga listeners. Inimbitahan natin muli ang Assistant Secretary of Health na cluster head ng Visayas Operations Cluster ng Department of Health para sagutin yan. At ako po ay walang ibang tinutukoy kundi ang atin pong kaibigan na si Assistant Secretary Pauline Jean B. Rosel Ubial. Yan. Magandang hapon, Assistant Secretary Pauline, and welcome back sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon rin, Asik Bernie, and kay Rod Marcelino at sa mga tagapakinig natin. Magandang hapon po, Asek. Again, welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Gaya ng sinasabi nga natin kanina, napaka-informative at kailangan itong malaman ng bawat isa ng mamamayan na nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Ang unang tanong po,
Asek, ano po ba yung tigdas? Dahil hindi naman lahat alam po kung ano tong tigdas. Opo, ano po yung tigdas? Ang tigdas ay isang sakit na nakakahawa na malimit ay sa mga kabataan. Opo. At ito ay nagmamanifest ng lagnat, yung pag-ubot sipon, yung mapupula yung mga mata, at nagkakaroon ng tinatawag natin na mga rashes sa tiyan, nag-uumpisa sa tiyan at kumakalat sa buong katawan. Ngayon, ito po ay isang sakit na gumagaling lang or self-limiting. Opo. Pero merong porsyento ng mga bata na 5 to 10% na nagkakaroon ng malalang komplikasyon. Isa sa mga komplikasyon dito ay nabubulag yung bata dahil bumababa ng sobra yung vitamin A sa kanyang katawan, at pwede rin ikamatay ng ilang mga bata. Naku, delikado din pala. Before we had the measles immunization, bago nagkaroon ng pagbabakuna sa measles, meron tayong mga 24,000 deaths a year sa Pilipinas dahil sa tigdas or sa measles. Nung nag-umpisa tayong mangampanya, na-reduce ito to less than 100 deaths. Ngayon ho, last year, dadalawa yung namatay. And this year, another 2 died of measles complications. So, pwede ho kasing mawala sa balat ng Pilipinas ang measles at wala nang mamatay o mabulag o magkaroon ng komplikasyon sa measles. Asik pa, anong cause ng measles, ng tigdas? Sabi mo kanina self-limiting, ibig sabihin, pwedeng mawala lang. Oo. Ito po ay cause ng isang virus na tra-transmit po siya through droplet infection or direct contact. Yung kung mapunta sa sipon, mahawakan ng bata ang sipon or ang bibig niya, tapos makahawak siya sa ibang mga bagay, pwede hong matransmit yon kung hahawakan natin yung bagay na may secretions ng bata. Kaya pala mabilis makahawa, matransmit. Ano naman po yung German measles o rubella? Kasi di ba kasama rin yan sa sa babakunahan. Yes. Tsaka bakit German? yung pong term na German measles na label noong unang panahon pa. Oo. Na parang doon una na diskubre sa Germany. So German measles. Nakakaiba siya sa ordinaryong measles. Now, yung German measles po, virus rin ito, pero ibang klaseng virus. Rubella nga ang tawag. Yung sa measles, rosola. Ngayon, ganun pa rin yung pagtransmit through droplet or direct contact through the secretions of the patient, pero medyo iba yung sintomas ng German measles. Nagkakalagnat rin yung pasyente, tapos yung kanyang rashes, petechial o maliliit. Sa measles kasi malalapad yung rashes, and nag-uumpisa sa ulo pababa. Sa measles o tigdas sa tiyan palabas. And sa mga kabataan, hindi malala ang komplikasyon ng German measles. Usually rin merong mga lymph nodes o kulani sa German measles. Sa mga bata, hindi ho delikado ang German measles. Nawawala lang siya after the normal course of the disease. Wala hong masyadong komplikasyon except kung mahina talaga resistensya, pwedeng magka-pneumonia o magka-diarrhea. Pero hindi ho nakakamatay ang German measles. Ang delikado po sa German measles ay kung may kasama sa bahay yung bata na nagbubuntis. Bakit po, Doc? Kasi yung German measles can cause teratogenic or changes in the unborn baby or the fetus, so that paglabas niya meron siyang congenital defects. Among the more common congenital defects sa German measles are cataract. So bulag yung bata paglabas. Pakapanganak pa lang, bulag na siya. Heart disease. Nagkakaroon ng anomalya sa puso. Pwede rin ikamatay ng bata sa loob ng sinapupunan or pwede rin lumabas na low birth weight yung bata.
So, exposure to German measles by the mother. So, yun yung delikado po. Kaya, kasi halos pareho lang yung effort at saka yung gastos. Kaya pinagsama na ho natin. Measles and German measles, isang injection bakuna lang. Isang bakuna, okay. Ano naman po, Doc, yung polio? Oo, at ano yung mga sintomas ng polio? Oo, ang polio, noong Viral araw ba po, ito? yes, it's viral also. din, Oo. Noong araw po, karamihan ng nagkakapolio ay napipilay. Oo. Yung lumiliit yung paa. Pero meron rin hong manifestation kasi na sa kamay lumiliit, no? Ang polio ay nag-aatake ng nerves. So mga ugat. And pinapatay niya yung ugat so that yung mga kamay o yung paa lumiliit kasi may atrophy of disuse na siya. So habang lumalaki yung bata, lumiliit yung paa kasi hindi na-stimulate ng mga nerves. Yun po yung primary effect. Pero yung iba, pwede rin ikamatay yung polio. Kung ang natamaan na nerves ay yung pumupunta sa puso. paghinga. Sa paghinga natin. So, merong nung araw tinatawag nilang heart-lung machine. Meron po tayo niyan sa San Lazaro Hospital na pinapasok yung bata doon at yung chamber ang humihinga para sa bata. Oo. Pero ngayon, museum piece na yon, heart-lung machine. Kasi tulad nga ng nasabi ni Rod, polio-free na tayo. Yung bakuna naman po natin sa polio ay oral. Hindi ho ini-injection, ito ay binibigay pinapatak sa bibig ng bata. Ngayon, sinama po natin ngayon to sa ating measles campaign, kasi po, bumaba po yung ating immunization rate sa buong Pilipinas ng lahat ng vaccines. Especially itong measles at saka polio. Oo. Lahat, diphtheria, pertussis, tetanus, BCG, polio. So, ang recommendation ng WHO, kasi polio-free na nga ho tayo, na idagdag na lang yung oral polio vaccine para tumaas yung coverage. Kasi kung mababa ho yung coverage natin, may tendency na papasok ulit ang wild polio virus sa Pilipinas. So, dinagdag po natin para ma-maintain natin yung high immunization coverage para hindi ho pumasok ulit dito ang wild polio virus. Nako, galing. So, importante hong maintindihan ng ating mga nanay at mapabakunahan yung kanilang mga anak na below 5 years old, 0 to 9 months and above for oral polio vaccine. Yung ibig sabihin pati yung bagong panganak, kailangan mabigyan ng oral polio, yung patak lang. Pero yung 9 months up to 59 months or below 5 years old, dapat ma-injection na ng measles, rubella vaccine. Ito po naman ay available sa ating mga health center, sa mga vaccination posts. So, hindi lang ho health center. Merong mga simbahan, mga barangay hall, mga kung anong lugar ang na-designate sa iyong area at libre po ito sa lahat ng bata dito sa Pilipinas. Pwede silang pagsabayin, Doc, sa isang Yes, oo. Actually, walang sabay problema. sila. Oo. Pinapatak yung polio at ini-inject yung measles rubella vaccine. Alright mga kasama, break muna tayo para sa ating nutrition word of the week. Vitamin A. Asin Bernie. Okay, ang vitamin A po, mga kaibigan, na isang fat-soluble na bitamina. Ibig sabihin, kailangan ang taba para ito ay ma-absorb at magamit ng katawan. Ito ay naiipon sa ating liver, hindi kagaya ng water-soluble vitamins gaya ng vitamin C na kapag sobra ay nailalabas lang sa ihi. Tumutulong po ang vitamina A sa pagbubuo at pagpapanatili ng kalusugan sa ngipin, sa skeletal at soft tissues, sa mucous membranes, balat, at para maging matibay ang resistensya ng ating katawan. Ang vitamina A ay may dalawang anyo depende sa pagkaing pinagmulan nito. Isa na dito ang beta-carotene na makukuha mula sa mga madidilaw na gulay at prutas
katulad ng carrots, kalabasa, mangga, chesa, papaya. Yan, makukuha din po ito sa broccoli at sa halos lahat ng berde at madahong gulay. Mas mataas ang beta-carotene content sa mga gulay o prutas na mas matingkad ang kulay. Ang ikalawang anyo naman ng vitamin A ay ang anyong retinol. At ito naman ay nakukuha sa mga pagkain na nagmula sa hayop, katulad ng itlog, gatas, karne, atay at sa isda. Mas mabilis maabsorb ang katawan ng ganitong klaseng vitamina A kesa dun sa vegetable source or beta-carotene. Kailangan ding bigyan ng mga batang may tigdas ng vitamin A supplements para mapababa ang risk ng kanilang pagkamatay. Thank you, Asek Bernie. Mga kasama, kung may mga tanong ho kayo tungkol sa ating topic ngayong hapon, text lang po sa 0921-431-1044. Yan po ay para sa mga gumagamit ng Smart. Para sa Globe users naman, 0927-650-6795. At para sa mga Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At paalala po mga kanutrisyon, pwede rin yung pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan, punta lamang po sa Radyo Mo sa Nutrition channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po yung salitang Radyo Mo sa Nutrition. Nasa Facebook din po kami, Radyo Mo sa Nutrition. I-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrition naman. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Samantala mga kasama, eto na po yung regalo ni Ninang. 100 pesos na cellphone load para sa 6 na winners. Ang unang 6 na makakapagdala ng tamang sagot ay magwawagi po ng 100 na halaga po ng cellphone load. Ang ating pong text question of the day, ibigay ang 2 sakit na babakunahan laban dito ang mga bata ngayong buwan ng Setyembre. Naman, ang dali. Napakasimple. I-text lang po mga kasama ang inyong sagot sa ganitong format, full name space, address space, sagot, at isend po mga suki sa 0908-579-6898. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Napakasarap ng prutas at gulay, di ba? Kumain ka ng 5 dulot o servings ng prutas at gulay araw-araw. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ano ang kailangan mong gawin para tumibay ang buto at ngipin? Uminom ka ng gatas at kumain ng mga produkto nito, pati maliliit na isda at shellfish. At syempre, gatas ng ina para kay baby. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back mga kaibigan, at ang ating pong pinag-uusapan ay isang buwan nating ligtas sa tigdas at polio mass immunization campaign. Ang ating pong guest resource person dito sa studio ay si Assistant Secretary of Health, Pauline Jean Rosel Ubial. Siya po ang Visayas Operations Cluster Head ng Department of Health. Asek Pauline, ituloy natin ang usapan. Ito naman yung paano isinasagawa ang ligtas, tigdas at polio immunization campaign. Nasimulan mo na kanina sabihin bago tayo mag-gap, pero explain natin ng mas malalim ngayon. Yung kampanya natin ngayon, meron tayong tinatawag na fixed sites or napiling lugar kung saan sila magbabakuna. So ito yung mga health centers, may ilang mga simbahan, may barangay hall, at iba pang mga lugar, mga eskwelahan, for example, sa kanilang barangay. Ngayon, kailangan pong dalhin natin yung mga bata 0 to 5 years old dito sa mga natalagang vaccination sites. Ngayon po, doon naman sa mga areas na tinatawag nating high risk, ibig sabihin po mataas, nagkaroon ng kaso ng measles doon sa mga areas na to at mababa ang coverage ng bakuna. Ginagawa po ng mga health workers natin at mga volunteer barangay health workers yung door-to-door campaign. So, bahay-bahay po yon. Pero sa karamihan po ng areas,
hindi po tayo nagdo-door to door. Dadalhin po nila yung mga anak nila sa vaccination post. Ngayon po, yung ating panawagan sa lahat ng mga nanay, tatay at mga nag-aalaga ng bata, mas maaga pong dalhin natin kasi sabi nga natin September 1 to 30 ang kampanya natin. Pero ngayon pa lang sa darating na linggo, kung hindi pa nababakunahan yung mga apo at anak ninyo, dalhin nyo na ho. Kasi mas maaga silang mabakunahan, mas mabuti. Meron ako, Asek pa, nakita kanina sa Facebook, naka-post from the Department of Health. Sabi niya, ngayon, Sabado, from 8 to 5, open ang mga health centers at saka mga vaccination posts. Kasi normally, wala kasi Saturday. Pero ngayon po ay inutos na lahat ng mga health centers at saka vaccination posts ay bukas. Yes. Oo. And for the next 3 Saturdays of September, bubuksan na po tuwing Sabado ang lahat ng mga health centers at vaccination post. So ang wala lang po tayong trabaho is Sunday. Pero sana po mas maagang madala yung mga kabataan, mas mabuti. As of yesterday afternoon, Asek Bernie, nakaka 56% na kasi tayo. Kung magawa nating 100% sa next week pa lang, mas maganda. At pagkatapos ng babakunahan yung bata, naglalagay po kami ng parang ink sa kanyang maliit na finger. At importante ho yun kasi after mabakunahan, meron hong umiikot sa mga barangay na tinatawag namin Rapid Coverage Assessment. RCA. So tinitingnan po kung talagang nabakunahan yung lahat ng kabataan sa isang barangay. So ibang team ito, Asek ibang Pao, team. Iba yung nagbabakuna, iba yung nag-RCA. So para talagang sigurado tayo na nabakunahan lahat ng bata. Magbabahay-bahay din po sila? Yung RCA. Okay. Pero random lang ho ito, hindi ho ito buong Pilipinas. So baka akalain nyo, hindi pa kayo nadadalaw. Random lang ho ito para makita natin kung talagang naabot lahat ng bata sa Pilipinas. Asek pa, ito naman, bakit kailangang ulitin kahit nabakunahan na? Kasi yun yung isang mensahe na lagi inuulit-ulit Yung pong ginagawa po natin ngayon is supplemental immunization. Ang tawag ho dyan, dagdag na pagbabakuna. So yung usual ho natin na measles immunization, rubella and polio. Sa measles ho, 2 beses yan. At 9 months and at 15 months. Sa polio ho, 3 beses yan. At 14 weeks, 10, 14, and teka lang. Tama ba yun? Sa 4 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. So, yung polio. Tatlong doses. Pero yung ngayon, extra lang ho. So, hindi yan binibilang as a regular dose. So, hindi naman masama na may supplemental? Hindi po yan masama kasi hindi ho lahat ng nababakunahan sa routine nagsisiro conversion. Yung tawag nga natin, naproprotektahan yung mga bata. Meron pong 15% na non-zero conversion rate. So, ito pong dagdag na bakuna ay nagdadagdag lang ng protection sa mga kabataan na nabakunahan na dati at na pro-protectionan yung hindi pa nababakunahan. So ano ba po ang mangyayari sa bata pag nabakunahan na siya? Anong changes or sa health niya in particular? Actually, wala hong pagbabago sa katawan o ng bata, pero yun nga, madadagdagan yung kanyang protection. Parang hindi kasi nakakasigurado kung 100% zero conversion. So parang instead na i-testing natin lahat ng bata, mag-laboratory tayo, kung nag-zero convert sila, dagdagan na lang natin ng dose. Meron din kasi, Asek Pao, nakikita ko na ang problema rin daw sa iba, hindi na ibabalik yung bata for the second dose ng measles, di ba? Yun rin po ang ating nagiging problema. Akala kasi ng mga parents,
tama na yung isa. Oo. So, yun rin po kasi yung sinasabi nga naming herd immunity, ibig sabihin nun, yung dahil napakataas na nung nabakunahan sa population, kahit yung iilan na hindi nabakunahan, protektado na rin. Meron kasing ganun component yung measles. Ngayon ho, para ma-attain natin yung herd immunity, kasi as of the 2013 NDHS, ang nabakunahan lang po nung 2012 is 62%. Ay, mababa. So, napakababa po. Kaya nagkaroon po ng mga kaso ng measles early this year. Correct. Kaya ho nagkaroon tayo ng desisyon na mag-mass vaccination campaign ngayong Setyembre. Okay. Bukod po ba sa bakuna, anong kailangan tandaan ng ating mga magulang, mga tagapag-alaga ng kanilang mga bata upang mapanatiling ligtas sa mga ganitong nakakahawang sakit ang mga bata? Ang number one diyan ay yung nutrition nga. Dapat mapanatili natin magandang nutrition, and then yung personal hygiene, yung malinis sa pangangatawan ang mga bata, at importante rin ho yung regular check-up. So kahit na ho walang sakit yung mga bata, dinadala po sa health center sana at tinitimbang yan. Kahit na hindi ho babakunahan, meron hong tayong regular schedule kada buwan for hanggang mag 5 years old ang bata, natitimbangin at i-check up yung bata. Siyempre, hygiene din ng mga magulang. Oo, at yung mga kanilang, nag-aalaga. Oo, kanilang mga kapaligiran. At i-remind ko lang siguro, Sige po. doon sa mga nabakunahan, pwede hong magkalagnat yung inyong anak, no? 24 hours after nung bakuna. So, wag matakot. So, wag matakot, bigyan lang ho ng paracetamol o punasan yung bata. Tubig. Pero, Inumin tubig. kung magkaroon ho ng ibang sintomas o lagnat na tumatagal ng mahigit sa 3 araw, dapat ho ibalik sa health center, dapat magpakonsulta na. Kasi baka iba ho yung sakit na ng bata. Kasi akala natin na okay lang yung bata. Pero delikado ho kung more than 3 days ang lagnat ng bata. So please, patingnan ho natin at mabigyan ng karapatang lunas. Okay, layunin ng ligtas sa tigdas at polio mass immunization campaign na pababain ang insidente at kalaunan ay puksain ang mga kaso ng tigdas sa bansa. Gayon din ang mapanatili ang polio-free status ng Pilipinas simula pa noong taong 2000. Ang ligtas sa tigdas at polio mass immunization campaign ay nagsimula noong Lunes, September 1 or September 1st hanggang sa katapusan September 30. Sinasagawa ang vaccination sa health centers, barangay health stations, mga simbahan, vaccination posts at iba pang itinalagang lugar. Nagbabahay-bahay din ang ating health workers upang malaman kung may mga batang di pa nababakunahan. Lalagyan ng indelible ink ang isang daliri ng bata kapag nabakunahan na siya, parang bumoto na siya, no? Sa bakuna, maliligtas ang ating mga anak sa malulubha at madalas ay nakakabalda at nakamamatay na sakit. Sa bakuna, maproprotektahan ang inyong mga mahal sa buhay. Sa bakuna, ligtas ang pamilya sa gastusin ng pagpapagamot. Sa bakuna, magiging ligtas sa sakit ang mga henerasyon sa hinaharap. Kaya tara na, magkaisa at magpabakuna. Maraming salamat sa ating guest resource person na si Assistant Secretary of Health, Pauline Jean B. Rosel Ubial, Visayas Operations Cluster Head ng Department of Health. Asek Ubial, your parting words po para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig. Oo. Iligtas sa tigdas ang Pinas, magpabakuna, at i-remind ko lang siguro, Asek Bernie, Seizure Awareness Month po ngayon. So sana maging aware tayo, basahin ho natin yung mga campaign materials on seizure. Hindi lang ho yung mga nanginginig ang may seizure. Minsan yung palang natutulala, yung hindi makausap, hindi malayo ang tingin, seizure na pala yun.
And also, World Suicide Prevention Day noong September 10. So marami hong nagsusuicide or self-harm. Sana magpatingin ho tayo sa lalong maagang panahon para makaiwas po tayo sa gantong mga problema at sakit. Alright, maraming salamat po, Ase Kubial. Mga kasama, narito po ang 6 na winners. Ma'am Birdie, na sumagot ng tama sa ating tanong. Sa tanong po ninyo kanina na ibigay ang dalawang sakit na babakunahan laban dito ang mga bata ngayong buwan ng Setyembre. At ang mga sumagot ng tama, tamang sagot pala, tigdas at polio. Ayun. Ito yung mga sumagot ng tama. Ang unang winner of 100 pesos na cellphone load ay si Soli Feliciano from Lipa City, Batangas. Ang pangalawang winner naman ay si Alex Valiente from San Mateo, Isabela. Uy, layo. Ano yan? Munggo, capital of the Philippines. Isabela. San Mateo. Isabela. Anong klaseng munggo? Yung green? Lahat ng klase na. Mark John Clemente naman ang pangatlong winner, Ma'am Bernie. Mark John from Occidental Mindoro. Ang pang-apat ay si Philip Orville Macarilay from Bambang, Pangasinan. At ang pang-lima naman ay si Audrey. Hindi to si Manang Audrey, ha? yung kasama natin. Audrey Salen from Pagudpot, Ilocos Norte. At ang pang-anim, Ma'am Bernie, ay si Jocelyn Rabang from Oriental Mindoro. Sila po yung ating 6 na winners of 100 pesos. Congratulations! Pantay, Rod, 3 babae, 3 lalaki. At least balance. Gender fair. Congratulations at salamat po sa inyong pakikinig. At i-remind ko lang po uli na pwede po pa rin kayo magpadala ng inyong mga katanungan ang ating mga listeners sa ating episode ngayon. I-text lang po ang inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit po tayo po'y wala na sa ere, abangan po ang reply ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Kabalikan niyo sa kinabukasan. Ang